Ladies, alam nyo ba kung ano ang mga pinagseselosan ng lalaki? Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga pinagseselosan ng lalaki. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, alam nyo, ang pagseselos ay tanda ng pagmamahal. Pero kapag labis-labis ito, doon siya nagiging masama. At syempre, meron itong mga dahilan. Kaya ating aalamin ang mga dahilan ng pagseselos ng lalaki. So, at number one, ito, yung dating karelasyon or ito, yung mga ex mo. Ang lalaki, kapag nasa relasyon yan, ayaw na ayaw niyang malaman or marinig yung mga bagay-bagay na related sa ex mo or yung ex mo mismo kasi siguradong masisira ang araw niyan. Kaya kung ikaw yung girlfriend na mahilig magkwento ng mga nakaraan mo sa kanya, lalong-lalo na dyan sa mga ex mo, nako sigurado na yan ay magdudulot ng problema sa relasyon nyo. At isa rin yan sa mga dahilan ng pagsiselos ng lalaki. Ang lalaki, talagang lalabas ang kanyang pagka-territorial kapag nasa relasyon na niya at gusto niya na siya lang. Ayaw niya na may iba. At kapag yung ex na yan, ang iyong bukang bibig, nako sigurado na uusok ang tenga niyan at siguradong magseselos siya. So ayan po ang number one. Number two, ito yung mga best friend. Lalong-lalo na kapag lalaki yan. Naku, kapag meron ka talagang boy best friend, na friend lang talaga, at pumasok ka na sa isang relasyon, dapat medyo mag-iwas-iwas ka dyan sa BFF mo. Kung dati, nung single ka pa, okay lang. Walang limit na kayo ay magkasama ni BFF. Pero ngayon na pumasok ka sa isang relasyon, bilang respeto sa lalaki, dapat umiwas ka na dyan sa BFF mo. Kung talagang BFF mo yan, maiintindihan ka niya, di ba? Kasi ang priority mo na ngayon is yung karelasyon mo. Kung talagang hindi mo kaya at mas priority mo yung BFF mo kaysa yung boyfriend mo, nako, mamili ka na ngayon, okay? Kasi siguradong magdudulot yan ng problema kapag laging si BFF ang kasama mo. Sigurado na selos, matinding selos ang mangyayari dyan sa boyfriend mo, okay? Ang mga lalaki, ayaw nila na yung kanilang karelasyon ay kung sino-sinong lalaki ang kanyang kinakausap or kasama. Kahit sabihin mo na BFF mo, hindi talaga tanggap ng lalaki na ganyan, okay? Kahit siguro ikaw bilang babae, gusto mo ba na kapag yung boyfriend mo or karelasyon mo ay meron siyang BFF na babae tapos sila lagi ang magkasama? Mas sweet pa sila kaysa sa inyong dalawa. O, di ba? Sigurado magseselos ka. Ganon din sa lalaki. Kaya bilang respeto, kapag ikaw na ay meron ng karelasyon, medyo umiwas na sa laging pakikipagkita dyan sa BFF mo. Hindi ka na yung dati na single, okay? So, ayan po ang number two. Number three, katrabaho. Sabihin natin na yung katrabaho mo ay mga lalaki or lalaki. Nako, hindi maiiwasan ulit na kapag nalaman ng karelasyon mong lalaki yan, merong selos na mangyayari dyan. Iisipin niya, araw-araw kayong nagkikita, magkasama ng mga katrabaho mo or yung katrabaho mong lalaki. Sigurado na magpapakita yan ng mga signs na siya ay nagsiselos dahil sa mga katrabaho mong lalaki. Kasi marami din talaga ang nangyayaring kababalaghan sa workplace. Okay? Marami. Hindi yan lingid sa ating kaalaman. Realidad ng buhay yan. Yung tiwala at yung pagiging loyal na lang siguro ng bawat isa ang inyong pinanghahawakan kapag ganyan ang setup ng trabaho. Other than that, wala na. Kasi hindi mo naman siya nakikita. Hindi mo siya control kung ano ang kanyang gagawin kapag nandun sa trabaho, di ba? Oh. So, ayan po, ang number three,
Number 4, eto yung palakaibigan or ito na yung mga talagang natural na friendly. Okay naman ang mga ganyan. Pero dapat may limit ka na kung ikaw na ay may karelasyon. Kung dati-dati ay unlimited friends ka, pero ngayon na nasa relasyon ka na, medyo limitahan na yung dati mong ginagawa. Kasi meron ka ng karelasyon. At saka siyempre bilang respeto na rin sa karelasyon mo, huwag masyadong makihalubilo or makipagkaibigan sa mga kalalakihan. Walang masama sa mga ganyan, pero kung alam mo naman na maaring yan ay magiging sanhi ng hindi maganda sa inyong relasyon, ay medyo umiwas, okay? Kung hindi mo pa kaya yan, huwag mo nang makipagrelasyon, okay? Kapag darating na yung time na medyo nag-mature ka na, handa ka na iwanan yung mga nakasanayan mo, tsaka ka na lang makikipagrelasyon ulit. So ayan po ang number 4. Number 5, ito yung biglang pagbabago ng pananamit. Alam nyo, ang pananamit, walang masama na ayusin mo yung sarili mo, magpaganda ka. Pero kapag ikaw ay nananamit, inaayos mo ang sarili mo, nagpapaganda ka para sa iba, lalong-lalo na sa ibang lalaki, ibang usapan na yan. Talagang kung may karelasyon ka, magkakaroon yan ng pagsiselos at pagdududa. Naku, alam nyo, mahahalata ng lalaki yan kapag bigla-bigla yung changes or pagbabago na nangyayari sa iyo. Hindi ka naman dating ganyan, tapos bigla-bigla ka na lang nagiging dress to impress. Kumbaga, talagang bongga ang mga pinaggagawa mong pormahan kapag umaalis ka ng bahay, di ba? Talagang magdududa ang partner mo kapag ganyan. Marami ang nangyayaring ganito na yung biglang pagbabago ng pormahan, ng itsura, may dahilan yan. At most of the time, hindi ko nilalahat, ay meron niyang kinakatagpo or meron niyang pinapa-impress na iba. Lalaki man yan or babae. Okay? Madalas ganyan. Number 5. Number 6, ito yung pagbibigay ng special attention sa iba. So, maaring meron kang kasama, katrabaho, kaibigan na lalaki, tapos mas binibigyan mo pa ng halaga or attention kaysa doon mismo sa karelasyon mo. Ito yung mga instances na maaring binibigyan mo ng mga regalo or yung oras mo ay mas matagal pa kayong magkasama doon kaysa sa iyong karelasyon. Sigurado na magseselos ang lalaki kapag ganyan. Ni hindi mo na nga maalala yung birthday niya, yung anniversary ninyo. Tapos doon sa kakilala mo sa labas ay todo, bongga, ang special na atensyon na binibigay mo sa kanya. Nako, gigil ang aabutin ng lalaki kapag ganyan. Mahirap na. Baka kung ano na ang maiisip ng karelasyon mo. So, kapag meron ka ng karelasyon, iwas talaga sa mga ganyan. Hindi yan tama kasi hindi ka na single, okay? Dapat na mas pinaglalaanan mo pa rin ng special na atensyon yung partner mo kaysa sa ibang tao, okay? Number 6. Number 7, sikretong aktibidad or mga kilos. Lahat siguro, hindi lang lalaki ang magseselos, pati sa mga babae. Kapag ang kanilang karelasyon ay may ginagawang kababalaghan, may sinisikreto yan, siguradong magdudulot yan ng tensyon sa iyong relasyon. Magseselos ang lalaki kapag ganyan, na nagtatago ka ng lihim sa kanya. Madalas, yung mga lihim na yan ay siguradong ibang tao yan. Meron niyang itinatagong ibang karelasyon or ibang lalaki. Ganon naman madalas. At dyan mo makikita sa kanyang mga ikinikilos, lalong-lalo na sa kanyang cellphone. Kapag ganyan, hindi yan magtatagal at mahuhuli ka rin. Wala namang sikreto na hindi rin nabubunyag di ba? So, kung talagang ayaw mo na sa boyfriend mo, diretsuhin mo na lang, huwag nang magtago, huwag nang magsikreto, di ba? Hindi ka naman pala masaya, di iwanan mo na siya. Maghiwalay na kayo bago ka makipaglandian ulit sa iba. Okay? So, ayan po ang number 7. So, ayan po ang ilan sa napakaraming dahilan ng pagseselos ng lalaki.
So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe,